ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. May mga kakayahang nahuhusgahan sa umpisa dahil sa diskarting meron sila. Pero minsan yung inaakala nating wala nang ibubuga ay naghahanda lamang pala. Ikaw kabarangay, minsan ka na rin bang nagduda at nanghusga sa kakayahan ng isang tao? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa lahat ng mga nakikinig sa inyong programa ngayon. Ako po si Beneth, taga Dinalupihan, Bataan. 30 years old po ako nang mangyari ang aking kwento. Nakabukod po ako sa mga magulang ko. Ilang taon din po akong nangupahan sa isang maliit na apartment at mag-isang binubuhay ang sarili ko. Sa madaling salita ay isa po akong independent woman. Papadudod 17 years old pa lamang ako ay hindi ko nakasama ang mga magulang ko. Nagbe-bed spacer lamang ako habang pinagsasabay ang pag-aaral at pagpa-part-time sa isang sikat na fast food. Nakasanayan ko nang wala akong inaasahan na kahit na ano sa pamilya ko. Dahil kahit kailan naman ay hindi ko naramdaman ang pagmamahal at suporta nila. Pero dahil sa mataas ang respeto ko sa mga magulang ko at mahal na mahal ko sila, bumibisita na lamang ako paminsan-minsan sa bahay namin. Nang makatapos ako ng pag-aaral ay umayo naman kaagad sa akin ang panahon dahil nagtrabaho ako bilang entry-level na financial statement analyst sa isang petroleum company. Dahil doon ay nagkaroon ako ng kakayahang pag-aralin yung anak ng ate ko. Mula pagkabata kasi hindi na niya nabibigyan ng sapat na atensyon ang panganay niyang anak. Wala rin itong kinagisnang ama. Kung ano man ang dahilan ay hindi ko na lamang babanggitin dito. Nang magkaroon ng asawa ang ate ko at nagkaanak sila ay mas lalo na niyang hindi napansin ang isa pa niyang anak. Dahil malapit sa akin ang pamangking kong yon, nangako ako sa kanya na pagtatapusin ko siya hanggang sa kolehiyo. Mula sa pag-enroll, meeting sa school, graduation at moving up, ako palagi ang nandun. Kung meron man po kasing nakakaintindi sa nararamdaman niya at sa kakulangan niya ng atensyon, syempre ako po yun. Dahil pareho kaming hindi favorite na mga magulang namin. Bukod sa hindi magandang relasyon ko sa mga magulang at panganay kong kapatid ay may isa pa po akong problema na pinasan ng time na yon. Kakagraduate lang po kasi sa college ng bunso naming kapatid nang itinanan niya yung girlfriend niya. Wala pong nakakaalam noon na ako ang tumutulong sa kanilang dalawa. Hanggang sa may nakapagsabi sa ate ko na nagbibigay ako ng pera sa kapatid ko, Papa Dudut. Oo ate, napatawag ka. Siguro naman alam mo na kung ba't ako tumawag sa'yo. Ano na naman ba to ate? Kauwi ko lang galing trabaho. Eh ano ngayon kung kauuwi mo lang? Bakit hindi mo sinabi sa amin kung nasan yung magaling nating kapatid, ha? Pinuntahan na kami dito ng mga magulang ng girlfriend niya, hinahanap silang dalawa. Paano niyo naman nalaman na alam ko kung saan sila pumunta? Malamang tumawag mismo si Lola. Sinabi niya na hindi sila pwede magtagal doon. At ikaw naman babae ka, kinonsinti mo pa? Binigyan mo pa talaga ng pera? Ate, nangangailangan si Bunso. Alangan naman pabayaan ko na lang sila na magpalaboy-laboy ng walang kapera-pera. Eh di konsentidor ka nga. Ang sakin lang ate, may tamang paraan para ipaintindi sa kanila na mali yung ginawa nila. Anong paraan? Yung suportahan sila sa pagtatanan? Eh hindi naman porke tinulungan ko sila, suportado ko na yung pagtatanan nila. Mali yung ginawa nila, alam ko yun.
Pero hindi ko kayang pabayaan na lang yung dalawa. Hindi nyo ba naisip na mas makikinig sila sa atin kung hindi natin sila dadaanin sa paninindak? Yan! Nagmamagaling ka na naman! Bida-bida ka kasi! Kala mo, alam mo lahat! Kapatid pa rin natin yung pinag-uusapan dito, ate. Alam mo, hindi ko maintindihan kung bakit masyadong mainit yung dugo mo sa akin. Matagal na mainit yung dugo ko sa'yo. Sa tigas ng ulo mong yan, magtataka ka pa? Matigas yung ulo ko kasi never naman kayong nakinig sa akin. Kayo lagi yung tama. Hindi ko nga alam kung pamilya pa rin ba yung turing nyo sa akin eh. Kasi naaalala nyo lang naman ako sa ganitong pagkakataon. O kaya naman kapag may kailangan kayo. Nanumbat ka pang maldita ka? Hindi pa nanumbat yon, ate. Nire-real talk lang kita. Totoo naman, di ba? Galit na galit ka sa akin kahit wala naman akong ginagawang masama sa'yo. Gigil na gigil ka kapag nagkakamali ako. Pero kapag may ipapagawa kang paperwork sa akin, ang lambing-lambing mo. Tanggap ko na nga na yun lang ang silbi ko sa inyo eh. Pero sana naman, kung hindi niyo ako kayang isama sa pamilya ninyo, bigyan niyo na lang ako ng katahimikan. Huwag kang magdrama dyan. Dapat lang naman natulungan mo ako kasi ako yung nag-alaga sa'yo nung bata ka pa. Kung isusumbat mo yon, ate, bayad na ako. Matagal na. So ngayon pinamumukha mo naman sa akin na ikaw na yung bumubuhay sa anak ko. Wala akong sinasabing ganyan, ha? Kahit kailan hindi ko yun ipinagyabang sa'yo kasi bukal yun sa kalooban ko. Bukal yung pagtulong ko sa pamangkin ko. At para lang alam mo, ate, hindi ko yung ginagawa para sa'yo. Ginagawa ko yun para sa isang batang kulang na lang itakwil ng magulang. Kaya bago mo ako lecturean ng kung ano-ano, simulan mo muna sa pagiging ina mo sa anak mo. Naturingan ka pa namang teacher pero sarili mong anak, hindi mo pagmalasakitan. Bastos ka! Umuwi ka nga rito at maghaharap tayo? Wag na, ate. Wala akong panahon para sa gulong gusto mo. Kung nasaktan ka sa pag-real talk ko, ibig sabihin, totoo lahat ng mga sinabi ko. Makita lang talaga kitang babae, kakakalbuhin kita. Wag mong sabihin yan, ate. Gawin mo. Pero wag kang iiyak at magpapaawa kina mama kapag gumanti ako. Papadudot, batid ko na masyado na kaming matatanda para sa ganong away. Pero hindi ko talaga napipigilan ang sarili ko na managot kapag si ate yung nakakausap ko. Wala kaming naging pag-uusap na hindi niya ako sinusumbatan sa lahat ng nagawa niya para sa akin noong bata pa ako at paulit-ulit niya ring pinapaalala ang mga pagkakamaling matagal ko nang naitama. Mula kasi nang maglayas ako sa amin at mamuhay ng mag-isa ay palaging isinisisi sa akin ni ate tuwing nagkakasakit sina mama at papa. Binigyan ko raw kasi ng sakit sa ulo kaya nagkakaganon. Pero kahit naman hindi nila ako kasama ay never ko silang kinalimutan. Kahit na anong okasyon, nagpapakita ako sa kanila at naglalaan ng oras para makasama sila. Pero kahit na ano namang gawin ko ay hindi pa rin yon sapat para kay Ate Cora. Hindi niya kasi nagugustuhan kapag naaagawan ko siya ng atensyon mula sa mga magulang namin. Yun nga lang ang hindi ko maintindihan sa kanya dahil may asawa naman siya at mga anak. Pero para siyang bata pagdating kina mama at papa. Yung tungkol naman po sa away namin ni Ate Cora, bata pa po ako nang magsimula yung galit niya sa akin. Noong ipinagbubuntis niya kasi ang panganay niya ay plano na sana niyang ipalaglag ang bata. May pinapuntang aborsyonista noon sa bahay namin pero hindi natuloy ang pagpapalaglag sa pamangkin ko nang nagsalita ako at sinabing iligal ang ginagawa nila. Napahiya sina mama at ate doon sa aborsyonista at natakot naman po yung matanda na baka magsumbong ako sa otoridad kaya hindi na yon itinuloy. Napagtanto rin naman ni mama na may punto ako dahil hindi naman ginusto ng pamangkin ko na mabuo siya. Mula noon, papadudot ay hindi na ako tinigilan ni ate. Lahat ng pagkakamali ko ay ibinubunton niya. Lahat ng kasiraan ko na pwede kong maging problema ay inaalam niya para magmukha akong masama. Hindi lang sa mga magulang namin kundi sa ibang tao. Dahil lagi akong stress sa mga bagay-bagay ay hindi ko na nabigyan ng oras ang buhay pag-ibig ko. Hindi ko na nga alam kung paano pa makipag-date sa sobrang busy ko sa pagtatrabaho. Hanggang sa may makilala ako nang minsan akong manood ng liga
Papa Dudut. Ala, nasaan na ba yung best friend ko na yun? Umuwi na yata ah. Hi, may hinahanap ka? Yung kaibigan ko, nagpaalam lang kasi magsi-CR pero hindi pa bumabalik. Pero out of order kasi yung CR dito sa sports complex. Baka lumabas na yon kaya natagalan. Baka nga, tatawagan ko na lang mamaya kapag hindi pa siya nakabalik. Kung gusto mo, samahan mo na kita rito habang naghihintay sa kanya. Ha? Ay naku, wag na. Katatapos lang ng game nyo, di ba? Dapat nakikipag-celebrate ka dun sa mga kasama mo. Susunod na lang ako sa kanila mamaya. Pwede naman ako magstay dito kahit ilang minuto lang. Ikaw bahala, mapilit ka eh. Hindi ko kasi kayang sayangin tong chance na makausap yung kaisa-isang babaeng nakakuha ng atensyon ko sa dami ng tao rito. Bolero, iba na lang ang pormahan mo. Hindi ako pumapatol sa Playboy. Grabe naman to. Porket malakas lang yung loob, Playboy na agad? Pamilyar kasi sa akin yung mga ganyang style mo eh. Bulok? Doon ka na nga. Pabalik na rin yung kaibigan ko. Bahala ka. Mabaho hininga mo kapag wala kang kausap dito. Kung bumaho man o mag-amoy bulok yung hininga ko, wala ka ng pakialam doon, no? Di ka pa siguro nagkaka-boyfriend, no? Grabing sungit mo eh. Ano naman kung hindi pa? Seryoso ba yan? Pakialam mo ba? Lumayo-layo ka nga. Nakakairita ka na eh. Sorry na. Gusto ko lang namang magpakilala sa'yo. Ako nga pala si Irvin. Pero pwede mo naman akong tawaging mahal o kaya baby para mas masarap pakinggan. Well, Mr. Pampam, hindi ako interesadong makilala ka. Kapag nakabalik na yung kaibigan ko, uuwi na ako at hindi na kita makikita ulit. Kung ganon, ayaw mo makipagkilala sa akin kasi posibleng hindi na tayo magkita paglabas natin dito? Ano? Hoy! Mali ka ng pagkakaintindi, no? Ikaw sana sinabi mo agad para nagkalinawan tayo na gusto mo akong makita ulit. Huwag ka nga feeling dyan! Kung ganon, bakit namumula yung magkabilang pisngi mo? Kilig ba yan o… Nahihiya ako kasi pinagtitinginan na tayo. Hindi naman sa pagyayabang pero marami na kasi akong fans dito. Marami na nagkakakrush sa akin kaya napapatingin talaga sila kapag dumadaan ako. At ngayong nilapitan kita, iisipin nila na espesyal ka sa akin. Special? Mukha ba akong papatol sa kagaya mo? Sa labas ko na lang hihintayin yung kaibigan ko. Hindi na ako makakatagal pa ng ilan pang minuto dyan sa kakapalan ng mukha mo. Kanina, ginudge mo ako agad bilang isang playboy tapos ngayon, parang nilalait mo na ako. Mapanakit ka naman masyado, Miss Pretty. Winnet ang pangalan ko, hindi Miss Bakit ko pa sinabi? Nice meeting you, Winnet. Ano nga palang pangalan mo sa Facebook? Ba't ko naman sasabihin sa'yo? Ay, kung itrato mo naman ako, parang napakasama akong tao. Hinusgahan mo na nga ako agad kanina eh. Wala naman ako masamang intensyon. Gusto ko lang talaga magpakilala. O kung suswertehin, maging kaibigan ka. Tsaka hindi lang naman ako basta nagandahan sa'yo. Nung nakita kita, napangiti agad ako kasi ang gaan ng aura mo. Lalo na nung nakangiti ka after manalo ng team namin. Kanina mo pa ba ako pinagmamasdan? Paano kung oo? Then huwag ka mag-assume. Nakangiti lang ako kanina kasi ine-enjoy ko lang yung game. Kung ganon, salamat sa suporta. Kahit hindi mo kami kilala. Sige, balik na ako sa mga kasama ko. Teka sandali! Bakit? Sige, eto na. Type mo na lang dito yung pangalan mo sa Facebook. I-add na lang kita. Talaga? Oo, kulit mo eh. Papa Dudut, wala naman talaga sana akong balak na makipagkilala kay Irvin ang araw na yon. Pero noong hindi na siya nangulit at nakita ko kung paano siya nagseryoso, feeling ko ay may something na nagtulak sa akin na mas kilalanin ko pa siya. Well, hindi naman masama kasi after ko siyang i-add sa Facebook ay madalas na kaming magka-chat at magka-video call. Hanggang sa ayain na niya akong lumabas, Papa Dudut. Doon ko nalaman na graduate pala siya ng architecture at passer na rin siya ng licensure exam. Pero hindi muna siya nagtrabaho. Gusto niya raw kasing mag-enjoy muna ng walang iniisip na stress sa buhay bago magseryoso sa career niya.
Naintindihan ko naman ang punto niya dahil nakwento niya na tutok talaga siya sa pag-aaral noon. Nagtapos ba naman with Latin Honors? Nung tinanong ko siya kung saan siya kumukuha ng panggastos, nabanggit niya na galing yon sa paglalaro at mga racket na hindi na niya sinasabi kung ano. Basta ang alam ko noon ay base sa mga kwento niya, may kaya naman ang mga magulang niya, kaya siya nakapagtapos ng pag-aaral sa pribadong university. Pero nilinaw niya sa akin na hindi na siya humihingi ng pera sa mga magulang niya nang time na yon, Papa Dudut. Aaminin ko na medyo na turn off ako sa pagiging jobless nitong si Irvin. Pero mukhang masaya naman siya sa pagbabasketball kaya binura ko na yung mga negatibong pumasok sa isipan ko. Isa pa ay hindi pa naman kami para magbigay ako ng opinyon tungkol sa magiging future niya, Papa Dudut. Ang kaso habang tumatagal, lumalalim na rin ang nararamdaman ko para kay Irvin, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, dahil ilang beses na kaming nag-date, mas nakilala ko pa noon si Irvin. Malambing siya at maasikaso at sobrang attentive niya tuwing magkasama kami. Kahit yung simpleng pagbubukas lamang ng tumbler, paghila ng upuan, pag-alalay sa akin tuwing tumatayo ako ay na-appreciate ko lahat ng yon. At ang pinaka nagustuhan ko sa lahat ay yung sense of humor niya. Palagi niya ako napapatawa at napapangiti kahit na minsan ay sobrang stress ako sa trabaho. Hindi nagtagal ay naging kami na rin ni Irvin, Papa Dudut. Hindi ko na inisip na wala pa siyang trabaho at wala pa siyang malinaw na plano para sa future niya. Kahit malabo pa ang lahat ay sumugal ako. Aaminin ko na nabulag ako ng pagmamahal ko sa kanya. Siguro nalunod lang din ako noon sa atensyon at pagmamalasakit na ipinaparamdam niya. Kasi yon pa lang ang unang beses na naranasan ko na may isang tao na ganon ka-concern sa akin. Isa pa sa mga nagustuhan ko sa kanya ay marunong siyang mag-set ng boundaries. Kapag oras ko nakasama ang mga kaibigan ko ay hindi siya nakikigulo at hindi nagde-demand ng oras. Ganon din kapag umuwi ako sa mga magulang ko. After 4 months ay nagulat na lamang ako noong magpaalam siya sa akin kung pwedeng magsama na kami sa apartment ko. Tinanong ko siya kung bakit, pero ang sagot niya lang ay gusto niyang mas madalas pa kaming magkasama, kaya naman pinagbigyan ko siya. Wala naman ako naging problema dahil marunong siyang maglinis, magluto, as in lahat ng hindi ko na nagagawa sa pagiging busy ko ay siya na ang sumalo. Kaya naman hindi ko na rin inisip noon na hindi na siya nagbibigay ng share sa renta at sa mga bills namin, Papa Dudut. Mababait naman pala yung mga kaibigan mo eh. Hindi naman kita ipapakilala sa kanila kung hindi. Baka hindi ka maging komportable sa kanila pag ganon. Paano kung hindi ko gusto yung mga kaibigan mo? Lalayuan mo ba sila? Ano nangyari sa boundaries? Ikaw na nga mismo nagsabi na may mga kaibigan na tayo bago pa naging tayo. At hindi dapat baguhin ang relasyon natin yung pakikisama natin sa ibang tao na mahalaga rin sa atin, tama? Aba, tinandaan mo talaga yan ha. Eh yung job hunting mo nga pala, kumusta? Tinawagan ka na ba? Yun lang. Medyo inaalat ako ron, Bebu. Yung isang pinagpasahan ko, may nakuha na raw sabi ng kaibigan ko. Sinubukan mo na bang magpasa sa iba? Hindi pa. Hindi ko pa kasi maharap ngayon eh. Marami pang ganap. Next week kasal nung pinsan ko. Tapos family reunion naman namin yung kasunod. Sino namang kasama mo sa kasal ng pinsan mo? Iniisip mo ba na may iba pa akong isasama ron? Siyempre ikaw yung isasama ko. Excited na nga ako makilala ng mga pinsan ko yung napakaganda kong girlfriend eh. Ipapakilala mo na talaga ako sa kanila? Hindi ba nakakahiya? Ano namang nakakahiya ron? Ilang buwan mo na nga akong boyfriend tapos di pa kita ipapakilala? Gusto nga rin sana kitang isama sa family reunion eh. Kung papayag ka. Family reunion yun.
Girlfriend mo pa lang naman ako kaya hindi pa ako parte ng pamilya ninyo. Bebu, hindi na tayo maghihiwalay, di ba? Kaya sa kasal din patungo tong relasyon natin. Tsaka nagsasama na tayo ngayon. Di ba parang mag-asawa na rin tayo? Hindi ka talaga nauubusan ng katwiran, no? Sana ganun din yung patience mo kapag naghahanap ka ng trabaho. Kapag hindi ka natanggap sa isa, maghanap ka ulit ng iba. Hindi yung hihinto ka na. Nanermo na naman po yung girlfriend ko. Huwag ka mag-alala. After ng lahat ng ganap na sinabi ko, tuloy ang job hunting. Makakahanap din ako, Bebu. At kapag hired na ako, sisimulan ko na yung pag-iipon para makapag-propose na ako sa'yo. Tsaka na natin isipin yung kasal kapag pareho na tayong financially stable. Okay, sabi mo eh. Sa'yo lang naman ako nakadepende. Huwag ka masyado maging dependent sa akin, ha? Bakit naman? Dapat kasi kahit gaano natin kamahal yung isa't isa, kaya pa rin nating tumayo nang wala yung isa. Hayaan mo. Hindi ko hahayaang mangyari na isa lang yung nakatayo sa ating dalawa. Sana gawin mo yun para sa sarili mo, hindi lang para sa relationship natin. Sure ako na magiging proud sa'yo yung parents mo kapag nalaman nila na hired ka na. Parents ko lang ba? Siyempre pati ako, ano ka ba? Ako yung pinakaunang magiging masaya para sa'yo. Magsi-celebrate tayo. Sa tingin mo ba hindi talaga ako marireject? Marami kasi akong kakilala na kagaya ko rin. Cum laude pero hindi natanggap sa trabaho. Parang hindi ko kayang harapin yung ganong kahihiyan. Bakit ka naman mahihiyang ma-reject? Parte ng proseso yun. Pero hindi naman ibig sabihin na kapag rejected ka, hindi ka nakarapat dapat maging architect. Kapag nalaman yun ni Dad, iisipin niya malaking disappointment ako. Marami na siyang hinawakan na malalaking project. Samantalang ako, entry level pa nga lang yung papasukin, mukhang malabo pa. Magiging kahihiyan lang ako ng tatay ko. Di kagaya sa basketball. Mahirap pero parang hindi ko nararamdaman yon kasi gusto ko yung ginagawa ko. Wala namang masama na i-push mo yung passion mo eh. Pero hindi rin naman masama kung magiging risk taker ka sa isang bagay na pinaghirapan mo ng ilang taon. Sabihin na nating mas malaki yung chance na maging stable ka kapag pinush mo yung career mo sa architecture. Kapag okay ka na, di tsaka mo i-push yung passion mo. Paano kung ikaw na lang yung piliin ko? Di galingan mo muna ron sa dalawa. Papadudot, ramdam ko naman na mahal ako ni Irvin. Wala akong duda doon. Loyal din siya at hindi siya kagaya ng ibang lalaki na mahilig mang chicks. Palagi niya akong ina-update tuwing may lakad siya kasama ang mga kaibigan niya. Kaya naman hindi ako noon nag-aalala sa kahit na ano. Hanggang sa dumating na nga po kami sa punto na gusto ko nang makilala ni Irvin ang mga magulang ko. Wala namang sanang kaso yon dahil matanda na rin naman ako para sa ganong mga bagay. Hindi na ako parang teenager na pagbabawalan pa na mag-boyfriend. Ang kaso, hindi ko alam kung paano siya ihaharap kina mama at papa, lalo na kay Ate Cora na masyadong mapanghusga. Baka kapag nalaman nila na wala pang trabaho ang boyfriend ko ay maliitin siya ng sobra at ayokong mangyari yon. Kaya ang nangyari ay palagi ako nagpapalusot o di kaya ay iniiba ang usapan tuwing nababanggit ni Irvin ang tungkol doon. Itinago ko muna sa pamilya ko ang pakikipagrelasyon ko kay Irvin. Pero oras na malaman nila ng maaga ang tungkol doon, ay ipapakilala ko rin naman siya kaagad. Ang problema kahit na anong pagtatago sa relasyon namin ang gawin ko, nakarating pa rin po ito sa kontrabida kong kapatid, Papa Dudut. Buti naman naisipan mo pang sagutin yung tawag ko. Kanina pa ako tawag ng tawag pero hindi mo sinasagot. Ate, paano kita sasagutin? Oras ng trabaho ko. Oras ng trabaho o nakikipaglandian ka lang? Ate, please lang. Huwag mo akong simulan. O bakit? Totoo naman sinasabi ko Hindi ka na nakakaisip na umuwi kasi masaya ka nang nakikipag-live-in dun sa boyfriend mong basketball player. Paano mo naman nalaman yung tungkol sa boyfriend ko? May nakapagsabi sa akin. Nakita raw kayo magkasama. May source naman pala. May sinasabi ka?
Wala. Ang sabi ko, sino ba yung source mo? Kasi ang lawak naman yata ng nasasagap niya. Hindi na importante kung sino. Ang punto rito, yung pagtatago mo sa amin ng boyfriend mo. Ano yun, nahihiya kang ipakilala siya sa amin? Huwag kang mag-alala, sanay na kami ma-disappoint sa'yo. Paano naman naging disappointment yung pagkakaroon ko ng boyfriend? Ate, nasa tamang edad na ako. Pwede na nga ako mag-asawa kung tutuusin eh. Talaga? Mag-aasawa ka ng isang lalaking walang ibang kayang gawin kundi mag-shoot ng bola? Ate, please, huwag mo namang insultuhin ng ganyan yung boyfriend ko. Naghahanap naman siya ng trabaho eh. Hindi magtatagal, matatanggap na rin siya. O, edi inamin mo rin na wala ngang trabaho yung boyfriend mo? Kundi ka rin naman isa't kalahating tanga. Kinasama mo pa dyan sa apartment na tinitirhan mo ngayon? Hindi na ako magugulat kung ikaw yung nagbabayad ng bills at nagpapalamon sa kanya. Alam mo ate, kung ibang tao ka lang siguro, iisipin ko na nagmamalasakit ka sa akin eh. Kaso kilala na kita eh. Hindi mo ako pagsasabihan ng ganyan para sa ikabubuti ko. Sinasabi mo yan kasi nakahanap ka na naman ng pagkakamaling magagamit mo para ipahiya ako kina mama at papa. Huwag kang umangal kasi nakakaya ka naman talaga. Naglayas ka. Pinabayaan mo sina mama at papa na maiwan sa bahay. Si Bunso na nga lang yung nakakasama nila, sinuportahan mo pa sa pagtatanan. O ngayon, sabihin mo kung ano ba yung maganda mong nagawa. Wag na! Kahit ano namang sabihin ko, kayang-kaya mo pa rin gawing mali. Napaka-perfect mo kasi. Sa bagay, teacher ka nga naman pala. Nagtuturo ka ng kabutihang asal, kaya kagalang-galang ka sa paningin ng mga tao sa paligid mo. Pero alam mo sayang eh, kasi hindi mo naman may apply sa sarili mo lahat ng tinuturo mo sa mga bata. Igagalang ka pa kaya nila kapag nalaman nila na… Bakit? Sisiraan mo ako sa kanila? Eh di gawin mo! Ipangalandakan mo yung pagiging kanal mo, Winnet! Mali ka ate. Kung gusto kitang masira, noon ko pa sana ginawa yon. Nung sinaktan mo yung sarili mong anak at pinabayaan mo na lang na parang hindi mo kadugo. Kayang-kaya ko yun ate. Kayang-kaya kitang sirain sa mga taong nauuto mo. Pero hindi ko ginawa, di ba? Nanahimik ako kasi yun naman palagi yung gusto niyong gawin ko. O sige, utang na loob ko na sa iyo yung pinag-aaral at inaasikasa mo yung anak ko. Pero hindi pa rin mababago no na ginagawa mo rin yung naging pagkakamali ko noon. Pumatol ka sa walang silbing lalaki. Kaya huwag ka na magtangkang ipakilala pa siya sa akin. Huwag kang mag-alala Ate Cora. Hindi ko ipapakilala sa iyo si Irvin. Hindi naman niya kailangan ng validation mula sa isang taong bulok yung pagkatao. Papadudot nasaktan ako ng sobra sa mga sinabi ni Ate Cora tungkol kay Irvin. Pero hindi ko pinagsisihan na ipinagtanggol ko ang boyfriend ko sa ate ko. Sa simula pa lang ay masyado ko nang nararamdaman na nahuhusgahan niya. Nasanay kasi siya na siya lang yung may magandang imahe sa aming magkakapatid. Kaya para sa kanya ay wala siyang ginawang mali. Nakuha ko rin naman ang punto ni Ate Cora sa pagpapakasal sa isang lalaking walang trabaho. Pero alam ko rin noon na mas mahalaga kay ate ang sasabihin ng ibang tao. Iniisip niya na magdadala lamang ako ng kahihiyan sa pamilya namin lalo na kapag nabuntis ako ni Irvin. Dahil doon, kinausap ko ulit si Irvin at kinumbinsing ituloy na ang paghahanap niya ng trabaho. Ang kaso mas inuna pa niya ang pagdayo sa kung saan-saan para makapaglaro. Madalas yung nagiging dahilan ng pagtatampo ko sa kanya pero tuwing nangyayari yon ay susuyuin niya lamang ako. Babawi siya at okay na ulit kami. Paulit-ulit lamang na ganoon pero hindi pa rin siya nag-aasikaso papadudot. Naniwala pa rin siya na may mararating siya sa paglalaro niya ng basketball. Gusto ko sana siyang suportahan na lamang at hayaang gawin ang gusto niya. Pero hindi ko alam kung hanggang kailan pa niya gagawin yon. Papadudot, hindi ko na po alam kung maiisip pa ba niya na magplano para sa future namin. Kaya nung wala akong makitang improvement mula kay Irvin, ay naisip ko na sukuan na lamang siya, papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot nang hindi pa rin makahanap ng trabaho si Irvin ay handa na sana akong makipag-break sa kanya. Ginawa ko naman ang lahat para unawain at tulungan siya. Pero mas nakafocus lang talaga siya sa panandali ang bagay ng mga oras na yon. Pero tuwing naiisip ko na hiwalayan na siya ay mabilis na nagbabago ang isipan ko at mas nahihirapan akong magdesisyon
Tuwing ipinaparamdam sa akin ni Irvin ang pagiging malambing at maasikaso niya. Nagdalawang isip ako kung tama ba na ituloy ko pa ang pakikipaghiwalay o bigyan pa siya ng panibagong chance. Naawa rin kasi ako sa sitwasyon niya noon. Kung papaalisin ko siya sa apartment, siguradong makikitira siya sa mga kaibigan niya. Nang muli kaming magkausap ni Ate Cora ay nalaman ko pa na nakauwi na ang bunso naming kapatid at nakabalik na rin sa pamilya yung girlfriend niya, kaya medyo napanatag na po ako noon. Pero habang magkausap kami ng ate ko, naka-loudspeaker ang phone ko at nabanggit na naman niya yung tungkol kay Irvin. Tinanong niya kung naghiwalay na ba kami. Gaya po nung una ay nauwi na naman kami sa pagtatalo. Pero sa pagkakataong yon ay hindi ko na nagawang ipagtanggol pa ang boyfriend ko. Hindi ko na rin kasi alam kung paano pa ang gagawin ko. Pero ang hindi ko alam noon ay narinig pala ni Irvin ang naging pagtatalo namin ni Ate Cora. Kanina ka pa ba dyan? Hindi naman. Kapapasok ko lang. Hindi mo lang napansin kasi kausap mo yung ate mo. Ay, saan ka ba galing kanina? Sa court lang, Bebu. Inaya kasi ako maglaro. Lagi ka namang inaaya maglaro. Sorry. Ako na lang magluluto ng dinner natin. Pero lalabas lang ako sandali. May bibilhin lang ako. May papasabay ka ba? Wala. Okay. Mukhang masyado kang na-stress sa trabaho. Kung gusto mo, imamassage kita mamaya. Wag na. Sige, next time na lang. Ano nga palang gusto mong ulam? Ikaw nang bahala. Bebu, Ano? galit ka ba sa akin? Ayokong pag-usapan yung nangyari, okay? Kung ganon, galit ka nga. Ano bang pwede kong gawin para… Gusto mo talagang malaman? Pwes, maghanap ka ng trabaho, Irvin. Hindi ko kailangan yung serbisyo mo dito. Mas gusto ko na magtrabaho ka na. Naghahanap naman ako, Bebu. Sorry kung nasa-stress ka na dahil sa akin. Yun bang dahilan kaya ayaw mo pa akong ipakilala sa pamilya mo? Honestly, hindi ka nila magugustuhan. Nung unang beses na nakausap ko si Ate Cora, ipinagtanggol naman kita eh. Pero kanina, hindi ko na alam kung dapat ko pa bang gawin yun. Parang hindi mo naman deserve eh. Puro ka pangako pero hindi mo naman ginagawa. Sige nga, paano ko ipagkakatiwala yung future ko sa isang jobless na boyfriend? Kapag nabuntis ako pa rin ba yung kikilos? Ako pa rin ba yung sasagot sa lahat? Hindi to one-man relationship lang. Kaya please naman, maghanap ka na ng regular na trabaho. Pasensya ka na kung nahihirapan ka ng dahil sa akin. Kung gusto mo, lilipat na muna ako para hindi na makadagdag sa gastusin mo habang naghahanap pa ako ng trabaho. Kapag meron na, babawi ako sa'yo. Pangako yan. Pangako na naman? Nakakaumay na yung mga pangako mo eh. Sana naman this time magseryoso ka na. Hindi naman kita pinupush na magkatrabaho kasi kailangan ko yung pera mo. Ang gusto ko lang, umusad yung buhay mo ngayon. Yung stability, di ba? Pag meron ka nun, hindi ka basta-basta mamaliitin ng ibang tao. Tsaka tong relationship natin, hindi lang tayo dapat nakafocus sa kilig at tsaka dun sa saya. Dapat kaya rin natin backupan yung isa't isa kahit anong mangyari. Naiintindihan mo ba yon, Irvin? Naiintindihan ko. Ayusin ko na yung mga gamit ko bukas para makalipat na ako. Buti naman. Okay ka lang ba dito kahit wala ka ng kasama? Kinaya ko na mag-isa sa loob ng ilang taon. Kaya bakit hindi? Pero pwede bang ipagluto pa rin kita ngayon? Hayaan mong pagsilbihan kita kahit ngayong gabi na lang. Wala na akong ganang kumain. Sige, lalabas na lang muna ako. Magdala ka ng susi. Ilalak ko yung pinto mamaya. Dala ko naman palagi. Huwag ka na sana magpuyat para makapagpahinga ka ng maayos. Tutuloy na ako. Sige na. Bebu, O bakit na naman? mahal na mahal kita. Sana hindi ka mapagod sa akin. Kala ko ba paalis ka na? Eto na nga, aalis na. Hinintay ko lang naman na sagutin mo yung sinabi ko. Pagod na ako, Irvin.
Gusto ko na magpahinga kaya kung may pupuntahan ka, umalis ka na lang. Bahala ka na kung anong oras mo gustong bumalik. Papadudot ako ang nakapagbitiw ng masasakit na salita kay Irvin noon. Pero parang mas nasaktan pa ako sa naging reaksyon niya. Hindi niya sinabayan ang init ng ulo ko at wala akong narinig na kahit na anong makakasakit sa damdamin ko. Umalis lang talaga siya ng gabing yon ng tahimik. Hindi ko na nga alam kung anong oras siya nakabalik pero paggising ko kinabukasan ay wala na ang mga gamit niya sa kwarto. Pagbukas ko ng phone ko, saka ko lang nabasa ang sunod-sunod na mga messages niya. Kahit umalis na noon sa Irvin ay itinuloy ko pa rin ang pakikipaghiwalay sa kanya, Papa Dudut. Inisip ko kasi noon na baka mas makapag-focus siya sa career niya kapag wala na kaming dalawa. Nakadepende na lamang sa kanya kung paano niya aayusin ang buhay niya. Ang kaso ay hindi siya pumayag na mag-break kami. Nagmakaawa siya na kung pwede ay mag-cool off na lamang muna kami. Pero noong nalaman ko na patuloy pa rin siya sa paglalaro ay nag-assume ako na wala pa rin siyang trabaho kaya nakipag-break na ako sa kanya. Hindi ko na siya kayang harapin noon kaya dinaan ko na lamang sa chat ang paghihiwalay namin, Papa Dudut. Ang hindi ko alam ay natanggap na pala noon sa Irvin sa isang real estate development firm at nagpasya lang siya na ipagpatuloy pa rin ang passion niya sa paglalaro. Ewan ko pero sa halip na manghinayang ay naging masaya pa ako sa pagbabagong yon sa buhay niya. Papa Dudut, 1 taon nang nakalipas nang muli kaming magkita ni Irvin. Parehong lugar at parehong dahilan din. Dahil naroon ako para manood ng finals. Sa totoo lang ay hindi ko naisip na naglalaro pa rin siya ng time na yon kaya nakampante ako. Pero nung tawagin ang pangalan niya at hanggang sa matapos ang laro ay nasa kanya na ang buong atensyon ko. Inis, iniwan na naman ako ng kasama ko. Bebu! Ha? Ako bang tinatawag niya? Bebu! Ako? I mean, ako ba yung tinatawag mo? Hanggang ngayon ba naman iniiwasan mo pa rin ako? Grabe! Inabot na nga ng 1 taon yung cool off natin, wala man lang kahit kumusta. Kahit nga sana isang kiss lang, bawing-bawi ka na eh. Ano bang pinagsasabi mo dyan? Nag-break na tayo, di ba? Ikaw lang yung nakipag-break, pero ako hindi. Para sa akin, nag-cool off lang tayo. Seryoso ka ba? Cool off? Ng 1 taon? Wala pa bang nakakagawa nun? Ang tibay pala natin. Hanggang ngayon pala, isip bata ka pa rin. Ako, isip bata? Aba, parang hindi yata ako papayag na sasabihan mo pa rin ako ng ganyan. Gusto mo bang patunayan ko? Tara sa unit ko. Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo, Irvin, ha? Sungit talaga. Hindi mo ba naaalala? Ganito rin tayo nung una tayong nagkakilala. Sinungitan mo rin ako. Hanggang ngayon ba naman na girlfriend na kita? Hindi mo na ako girlfriend. Bakit? May boyfriend ka na ba? Wala. Nagpaligaw ka ba pagkatapos mo makipaghiwalay sa akin? Hindi. Buti naman. Kundi, magsiselos ako. Ang feeling mo talaga, no? Sabing hindi na nga kita boyfriend eh. Okay. Alam mo ba, nung nakita kitang pumapasok dito kanina, parang sasabog yung puso ko sa sobrang saya. Gustong-gusto nga kitang lapitan eh. Tapos sugurin ng yakap, kaso magsisimula na yung game. Ngayon ko sana gagawin pero hindi na pala pwede. Ano ba tong trip mo, Irvin? Bakit mo ba sinasabi yan? Di ba dapat matagal mo nang tanggap na wala na tayo? Mahal pa rin kita, Bebu. Kahit napakiramdam ko, hindi mo na ako kayang tanggapin. Bakit hindi ka nalang manligaw ng iba? Sa tagal nating di nagkita, imposibleng wala kang ibang dinate kahit isa. Wala talaga. Nagtiis na lang muna ako hanggat hindi ka pa pwede. At bakit mo naman naisip na magiging pwede pa ako? Hindi ko alam. Hindi talaga ako sigurado kung papansinin mo pa ako.
Pero inisip ko na lang nun na kung magkita ulit tayo at sabihin mo sa akin ng harapan na hindi mo na ako mahal, tsaka pa lang ako maghahanap ng iba. Tsaka pa lang ako mag-move on sa'yo. Pwes, hindi ka pa pwede mag-move on. Bakit? Ayaw mo na nga sa akin, di ba? Huwag kang madamot. Dami kayo nagkakagusto sa... Aray, ikaw ah! Ang sakit-sakit na nga ng puso ko. Namimisikal ka pa. Foul yan. Kasi ang yabang mo pa rin eh. Nakakainis ka. Uy, nakakarami ka na. Isang hampas mo pa. Hahalikan na kita. Oh, bakit bigla kang tumahimik? Huwag mo sabihing tumitiklop ka na sa akin. Uuwi na ako. Bahala ka na dyan. Maghanap ka ng kausap mo. Ayoko ng kausap. Ang gusto kong hanapin, yung pakakasalan ko. Hindi ako magpapakasal sa'yo. Yabang-yabang mo kaya. Sorry na, Bebo. Nagbibiro lang naman ako. Bebo mo yung mukha mo. Puntahan kita mamaya sa unit mo. Tapos date tayo. May lakad ako mamaya. Eh di bukas. Pahinga ko yon. Eh di pagluluto na lang kita. Pwede rin ako maglinis ng buong kwarto mo tsaka maglaba. Ayoko! Huwag kang ano dyan. Kapag hindi ka pumayag, sisigaw ako ngayon dito at sasabihin kong sinagot mo na ako. Ano? Sira ka ba? Ano, magdesisyon ka na, Bebo. Meron ka na lang 10 seconds. Subukan mo. 10, 9. Oo na, sige na. Pumunta ka mamaya. Sige, dapat pagdating ko, nakahubad ka na. Aray, grabe ka talaga. Hanggang ngayon alala mo pa rin mangurot. Parang bumaon yung kuko mo sa tagiliran ko. Ang sakit. Gusto mo dagdagan ko pa yan eh. Papadudot nung araw ding yon ay nagkabalikan na kami ni Irvin. Sa kulit ba naman ng lalaking yon, kahit yata 1,000 beses ko siyang tanggihan, ay hindi pa rin niya ako titigilan. Naniwala naman ako na seryoso na siya noong nag-propose na siya sa akin. Ipinakilala ko na siya sa pamilya ko pero sina mama, papa, bunsong kapatid at yung pamangking ko lang ang humarap kay Irvin. Si Ate Cora naman hanggang sa oras na yon ay bitter pa rin sa akin. Hindi raw niya suportado ang plano kong mag-asawa na kaya ayaw niya kaming harapin. Personal namang hiningi ng boyfriend ko ang blessing ng mga magulang ko para sa pagpapakasal namin. Laking pasasalamat ko na lamang po noon na kahit na hindi kami masyadong okay ng mga magulang ay pinayagan naman nila kaming magpakasal. Sa ngayon, Papa Dudot, ay 2 taon na kaming kasal ni Irvin at may isa na kaming anak. Sobrang saya pala sa pakiramdam na finally ay meron ka ng karamay sa lahat ng bagay. Hindi lang naman kasi gastusin ang inaalala kapag may pamilya ka na. May mga problema pa rin na walang kinalaman sa pera. Pero kahit kailan, mula nung magpakasal kami, ay hindi ko naramdaman na mag-isa lamang ako. Iba yung security na naibibigay sa akin ni Irvin at ganon din naman ako sa kanya. Kaya hindi namin pinagsisisihan na pinili namin ang isa't isa. Tungkol naman po sa pamangking ko ay kaunting panahon na lamang ay makakatapos na siya sa kolehiyo. Sa amin na rin siya nakatira para mas magabayan ko siya ng mabuti. Hindi man ako ang tunay niyang ina, Papa Dudot, ay sinisigurado ko naman na hindi niya mararamdaman na may kulang sa kanya sa pagmamahal man o sa material na bagay. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Papa Dudot. Maraming salamat po sa inyo. At pusong pasasalamat din po sa Barangay LS para sa pagkakataong makapagbahagi ako ng kwento sa inyong programa. Ang inyong kapuso at kabarangay, Gwyneth. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 forever.